And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. And muli po tayo nagbabalik, The Baptist Lunch. And ako po ay naniniwala, I believe you are blessed sa ating pong katatapos na programa, ang impormasyong pangkalusugan. And alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po ng mga naririnig po natin dito. Kanina tinitingnan ko yung viewers ay may kababaan na. Kasi naunawaan po natin yan dahil sa, syempre, may mga pasok na. Excuse me. May mga pasok na at yung iba po ay naglalaan din kayo ng ating mga load para sa service. Pero ako po naniniwala, sabi ko nga sa inyo, if there's a will, there's a way. Tama, di ba? There's a way, there's a will, there's a way. Pag gusto, may kasabihan tayong ganyan eh. Pag gusto natin may paraan. Tsaka let's hingin natin sa Diyos because sa Diyos din naman natin gagamitin. Let's ask God for it. Ano po? And it's very important na tayo po ay palaging tune in sa ating pong programa. And again, maraming salamat sa mga host po ng Impormasyong Pangkalusugan. And kikita ko po kanina, maraming nagpapasalamat po sa inyo. And mas maganda rin po yan. Kung hindi po kayo nakapag-thank you doon, ay makapag-personal message kayo. It will really mean so much to them. Alam niyo po, ay bagamat kami po ay tinawag sa gawain ng Panginoon, naniniwala po kami na patuloy pa rin na you are always an encouragement to us. Alright? So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating programa pang espiritual. And ngayon po ay nakatuon tayo para sa mga nakatuon po tayo ngayon para sa mga kabataan, sa mga young people. Ngayon po ay tanghali, break time nyo sa school. I hope nakadrop by kayo ngayon dito sa The Baptist Lunch. And I really have something special for you. At prayerfully, itong niluto ko na ito ay makatulong at hindi makahirap sa paglunok nyo ng pagkain nyo ngayon. Alright? Dahil alam nyo po ito, isa sa mga nakikita kong umuusbong na naman na problema ng mga kabataan nyo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna po ay manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you have given to us. Maraming salamat. Bagamat ngayon po, Panginoon, ay maulan. Ngayon po, Panginoon, ay meron po kaming hindi ganong maayos na panahon, Panginoon. Pero hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, anumang klaseng panahon meron kami, naniniwala po kami na kaya niyo po kami bigyan ng inyong wisdom, knowledge, and understanding and excitement para matuto at maunawaan ang programa po na ito. Hinihiling ko po, O Diyos, na patuloy po kayong magbigay sa amin, Panginoon, ng kasiyahan na matuto sa inyong salita. Holy Spirit, Banal na Espiritu, hinihiling po namin sa inyo, O Diyos, na bigyan niyo po kami ng tamang pag-uugali towards our service. And also, O God, nawa Panginoon Jesucristo, maitaas po namin ang inyong pangalan all throughout this time ng programa po ng Baptist Lunch. At hinihiling ko po na patuloy niyo po, Panginoon, ingatan ang bawat isa po sa amin. Binabalik po namin ang papurit pasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? So, ngayon po ay dadako po tayo sa young people. Like I said, alam nyo po, napaka-importante na, excuse me, napaka-importante po mga kapatid na tayo po bilang isang kabataan, no? Hindi ko sinasama yung sarili. hindi ko sinasama yung sarili ko. Sabihin niya, ay, kabataan pa pala Sir Joe. Hindi po, hindi. Ibig ko na sabihin because I represent you as well because as your teacher, ay nire-represent ko kayo sa umagang ito. And spiritually speaking, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po yung ginagamit sa buhay ninyo, young people. Now, ang layunin ko lang po dito, mga kapatid, is that ang pinakalayunin ko po dito ngayong tanghali ito, mga kapatid, ay kayo po ay patuloy na matulungan. Ano po? Kayo po ay patuloy na matulungan na magkaroon tayo ng maayos young people, maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kasi kung meron man, mga kapatid, mga young people, listen to this, kung meron man may mahaba, kung pag-uusapan lang natin yung panahon, of course, hindi natin alam kung kailan tayo kukuhanin ng Diyos. Maaring mauna kayo, maaring mauna ako, pero sana mauna sila. Ibig sabihin, maaring mauna, kasi hindi natin alam kung sino mauna po sa atin. Alright? Pero young people, tandaan nyo,
speaking of span ng time, di ba? Yung oras, yung panahon. Speaking of yung span ng haba ng panahon, physically speaking, sabihin na natin, or sa edad na lang, ay kung yun lang ang titingnan natin, magbabasihan natin, ang point ko is, may mas mahaba kayong panahon to be a blessing to the country, to be a blessing to your parents, and to represent the Lord Jesus Christ properly sa mahabang panahon. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, young people, it's because of the reason na, alam nyo po, marami na naman pagkakataon nyo sa buhay ng Kristiyano na inaatake na naman ng dyablo ang mga young people at ibinabalik niya ulit yung pattern. Ibinabalik niya na naman ulit na hindi namamalaya ng maraming young people or marami ring young people ang nagiging unaware sa kanilang ginagawa ngayon bilang isang Kristiyanong kabataan. Tandaan niyo ito, young people, listen to this. Bago ako magtuloy-tuloy, you've got to put it in your mind, okay, na kayo, young people, ay yung pagiging Kristiyanong kabataan ninyo, nakadikit na yung salitang Kristiyano sa inyong kabataan. Bakit? Okay? Bakit? Bakit mo sinasabi yan? Sa kadahilanan, young people, that you already accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and also, if you're a member of this church and from other church, nais kong sabihin sa inyo, you are known as the follower of Christ. Marami na po akong beses na nagsalita dito at maraming beses ko na po sinabi, na maraming mga kabataan ngayon na hindi sila laging nagiging aware. Maraming kabataan ngayon na hindi sila nagiging aware na nakalakip na sa buhay nila ang buhay Kristiyano. Hindi ko na po babasahin sa Bible kasi may iba pong gustong basahin sa inyong passage dito, but it is in the Bible that hindi po pwede magkaroon ng fellowship ang liwanag sa dilim. Alright? In other words, hindi pa pwede mag-fellowship ang mundo at ang sa Diyos. Now, itong nangyayari ngayon, young people. Listen to this, alright? Ang gusto mangyayari ng dyablo, madalas yun ito naririnig, pero gusto ko ipaalala sa inyo ulit ito. Ang gusto mangyayari ng dyablo, young people, is that pagsamahin niyo yun. Okay? Even sa mga religions ngayon, I mean, sa group of religious group ngayon, you see, ganun din ang gustong gawin ng dyablo. In fact, kaya niya nga kaya pinapasok niya ang mga Baptist churches sa pamamagitan ng bagay na yan. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo, young people, listen, kayo po ang pinaka-focus natin ngayon. You've got to be aware na as a young people, kalakip na ng buhay niyo ang pagiging Kristiyano. Not unless na i-deny mo na ikaw ay ligtas, pwedeng hindi ka maging Kristiyano. You see? If you want to live worldly or ungodly, you see, hindi pa pwede na mapatuloy kang mamuhay at dalhin mo ang reputasyon ni Kristo and at the same time, ikaw ay mamumuhay ayon sa pamumuhay ng mundo. Masakit man o hindi man maganda o masakit man, isipin. Okay? Masakit man, isipin, masakit man, tanggapin, pero ganun po yan. Alright? Kaya ako po yan sinasabi sa inyo kasi tinan nyo po in Titus chapter 1 verse 16, hindi pa po ito yung isa sa mga verses na gusto ko. Let's start reading this passage. Titus chapter 1 verse 16, they profess that they know God, but in works they deny Him. Kita yan, young people. But in works they deny Him, being abominable and disobedient. And unto every good work, reprobate. You see? And unto every good work, reprobate. Tandaan niyo yan. Now, kaya ako sinasabi yan sa inyo yan, young people, is because etong passage na ito ay kitang-kita sa maraming kabataan niyo. I'm talking about Christian young people. Hindi natin let's not touch or sabihin natin hindi ko ngayon pagtutuunan ng pansin yung mga kabataan na wala sa simbahan, you're out of church, young people at yung mga hindi pa of course nakatanggap ng kaligtasan. All right? Of course, they're still given to the world. Okay? Kasi wala pa silang knowledge kung paano maging Kristiyano. Now, kaya ko po yan sinasabi sa inyo ngayon. Listen to this. Kaya ko ito sinasabi sa inyo ngayon kasi dapat ninyo intindihin. Sabi ng Biblia, you can profess that you know God. No doubt.
Wala tayong question dyan. Pwede nyo sabihin that you know God. But the question is, how about your works? Okay? Can you still profess that you know God through your works? You see? Pero most of the time, maraming kabataan ngayon, you just profess that you know God, but in works, you deny Him. Alright? Let's accept the fact. Now, alam niyo po, nakakalungkot. Alam ko dati, nakapagkwento po ako niyan dito na isang ilustrasyon. Alam niyo po, pag kayong kabataan, hindi niyo tinake ito seriously, talagang darating kayo sa punto ng buhay niyo na talagang kakainin na kayo ng sistema ng mundo. Now, kaya ko po yung sinasabi sa inyo, lately, nagbabrowse ako dahil of course, nagpe-prepare na tayo. Ngayon na lang ulit, parang hindi naman ganun ka-active. Medyo, hindi pa nga papasok sa kategorya ng medyo. Medyo napapadalas ako ng pag-check sa Facebook kasi yung mga estudyante ng PSS ay simula na kayong napipwersang mag-add. Now, kaya ako sinasabi po yan, habang sa wall, pag open mo ng Facebook, most of you know this naman, pag binuksan mo yung Facebook, say like for example, bubuksan ko yung Facebook ko ngayon, okay? Bibigyan ko lang kayo halimbawa, sana hindi yun ang bumungad. Alright? Katulad yan yung binuksan ko ngayon yung Facebook ko ngayon, of course, lalabas agad sa wall mo yung mga post ng mga tao na kakilala mo or mga friends mo, ganyan. Now, alam mo yung nakakalungkot. Nakakalungkot. May nakikita akong mga young people na pagka ipinakilala nyo ang sarili nyo sa mundo, hindi talaga kayo makikitang Kristiyano o makikilalang Kristiyano. This is the main focus that gusto kong pagtuunan ng pansin ngayon. Pagdating sa social media, how do you represent yourself to the world? How do you represent yourself to the world? Halimbawa, sa social media. You see? Kaya nga sabi ko sa Bible School, wag na kayong makiuso sa pagpapalit-palit ng pangalan, binabaliktad pa yung pangalan, Pilipino, gagawin Hapon yung pangalan. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo is because if you follow the trend of the world, are you trying to practice a life that you profess God o yung pagiging Kristiyano is hanggang pagpo-profess mo na lang, pagsasabi na lang, but in works, you deny Him. Like, let's say for example, sabi ko nga, when you represent yourself to the social media, halimbawa na lang, magpo-post ka dyan. Ikaw lalaki ay Kristiyano ka, pero ipo-post mo sa social media, hindi sinasabi kong private group I mean, yung naka-public sa buong mundo. Makikita ka na nagpo-post ka dyan. Nakahubad ka. Na para kang model at may kulay ang buhok mo, Kristiyano ka, may kulay buhok mo, tapos magpo-post ka dyan na ikaw ay nakaupo at you're trying to display yourself o parang binibenta mo yung sarili mo. How do you think the world will believe you that you are a Christian? Young people, sa lalaki yan. Sa babae naman, you say, how do you represent yourself sa social media? Ako, lagi ko sinasabi, hindi ko po ito sinasabi para to bring them down, pero ako po bilang inatasan ng ating pastor to be the personnel ng mga full-time na kalalakihan at alumni na kababaihan, lagi ko po itong binabantayan sa kanila na pagdating sa social media, mapalalaki, mapababae, binabantay ko po yan. Like for example, dati may sinisita po ako sa kanila dyan, you present yourself sa social media, naglalagay ka ng profile na preacher ka, tapos kilala kang preacher kasi full-time ka, pero yung post mo ng picture mo sa social media, hindi naman picture ng profile ng pang-preacher. Parang nakaakit ka ng babae. You see? Kaya ko po sinasabi yan, it's because of the reason that you have to learn, young people, how to properly identify yourself or how to properly represent yourself to the world. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa social media age. Okay? Nasa social media age na tayo. Young people. Nabubuhay na ngayon ang mundo sa social media.
Bakit ko sinabi nabubuhay? Kaya ko lang sinabi nabubuhay. Hindi ko yung sabihin na talagang walang pag-asa pag walang social media. No. I mean, nandito yung kanilang buhay. Bakit? Kasi, kita nyo naman, educational system natin ngayon ay through social media. You see? Kaya ko po yan sinasabi sa inyo, it's because of the reason na, it is because of the reason na, tandaan mo, you are, young people, listen to this. You have to put this in your mind. Kristiyano ka. Bilang isang Kristiyanong kabataan, right? Bilang isang Kristiyanong kabataan, you have to make it sure na ikaw ay makikilala bilang isang Kristiyano pagka nagpakilala ka sa mundo. Alright? Now, walang masama if you want to, sabi nga, kahit tinuturuan niya tayo dito, pang-physical na kalusugan, paano tayo magiging healthy, and how to look good physically. But that is for your own. You see? Bilang isang Kristiyano, nais ko sabihin sa inyo, young people, you are here. Kung pinasok natin ang buhay Kristiyano, we are here to represent the life of Christ, not our life. Nulit ko po yan sa inyo. Kaya nga, ako para maintindihan yan. Parang sinasabi po ni Pastor Hill yan, young people. Si Pastor Hill, ayaw niya ng tinatawag niyang nakalimutan ko yung term ni Pastor yung mga worshipers. Meron siya tinatawag na pastor worshipers. Bakit? Most of the Christians sa loob ng simbahan na pastor lang ang kinikilala. Na igalang, irespeto, ay pastor na ang isinasamba. Sabi nga ni Pastor, parang pastor na nila ang sinasamba nila. You see, sila yung madalas mawala at sila yung madalas na hindi nag-grow spiritually at sila yung madalas na dinadaya ng dyablo. You see? Kaya ako po yung sinasabi sa inyo because that's coming from the pastor. Nagsisimula yan. Ang gagaling yan kay pastor. Alright? Now, inuulit ko po. Tuloy po tayo. Yan po isang ilustrasyon lamang. Because si Pastor Hill, nandito siya at tinawag siya sa gawain to pastor the church, not to be an idol of the church. I hope nakukuha niyo sinasabi kong idol. Yung kumbaga, hindi yung idol na nakikita natin sa I believe marami sa atin na humahanga kay Pastor. I mean, as far as the ministry, we respect. Yung ibig sabihin, paghanga natin, we admire how we do. Hindi po yan ibig sabihin idol. Yung parang ginagawa Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi ko. Ayaw ni Pastor Hill na ginagawa sa Diyos-Diyosan. Dahil kailan naman, hindi niya pinangarap yun. Now, kaya ko i-illustrate yan sinasabi sa inyo ngayon. Because si Pastor Hill ay nandito to pastor our church and to represent the Lord Jesus Christ as the head of the church. Alright? Ngayon, pag siya ay pumasok sa politika, tayo ba masasabi natin that he is still representing Jesus Christ as the head of the church? Hindi na pwede yun. Bakit? Hindi naman naging pumasok sa politika ang Panginoon Jesucristo na nabubuhay siya. Nung ang Panginoon Jesucristo ay nandito, inasikaso niya, simbahan niya, ang tao niya. You see? The same thing din. The same thing din, mga kapatid, sa atin bilang isang Kristiyanong kabataan. Kaya ako sinasabi sa inyo to, young people, Kristiyano kayong kabataan, you're here to represent God. You're here to represent Christ sa kapwa niyong kabataan. You're here to represent the Lord Jesus Christ na hindi boring maging Kristiyano kapag ikaw ay nasa stage ng isang young people. Sabi ng Biblia, they profess that they know God, but in works they deny Him. Being what? Abominable. You check yourself. Yung pamumuhay mo ba ngayon, yung lifestyle mo ba ngayon sa social media. Pinag-uusapan natin social media. Wala muna tayo pinag-uusapang iba. Dito na naman kayo madalas atakihin ng diablo, young people. Abominable. You see? Ibig ko sabihin, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kung i-check nyo, kamusta ang inyong pamumuhay ngayon bilang isang Kristiyanong kabataan? Alright? Is it abominable? Kayo lang nakakaalam yan. Again, I'm not here to hurt you. But if you are hurt by the truth, accept that hurt and learn from that hurt. At ang kagalingan yan ay ayusin mo yung masakit sa'yo. Alright? Na ito yan. Tuloy po natin. And disobedient. If you are abominable in front of God,
Because if you're abominable in front of God, yung ginagawa mo, if you are abominable, then magiging disobedient ka na. Because you cannot be an obedient and you cannot be an obedient son or daughter to your parents if you are living abominably sa harap ng Diyos. Hindi pwede yun. The next thing na mangyayari, kaya ka nga naging abominable, ng abominable life is because you are disobedient to the Word of God. And ito pong ang masaklap niyan. And unto every good work, reprobate. The word reprobate here means to reject. Okay? Ibig sabihin, sa lahat na ng mga mabubuting bagay, o mabubuting bagay, kumbaga cast away ka na. Malayo ka na, tanggal ka na. Rejected ka, hindi ka qualified. You see? Bakit? It's because hanggang profession ka lang eh. Young people, pwede kayong magsabi na membro kayo ng Christian Bible Baptist Church. For you na mga young people ng church po natin, we can tell the world that we are a member of Christian Bible Baptist Church. Young people ako ni Pastor Hill. You see? Madali sabihin yan eh. But the question is, are we in the same faith and practice and belief with our pastor and with the church or with the Word of God? You see? Nai-represent ba natin na maayos ang reputasyon ni Kristo? Sa social media na lang, dito ako, sabi ko sa inyo, dito ako nakatutok eh. You have to be aware, young people. Ngayon, eto, meron pang mga nauuso ngayon. I don't know kung matagal na ito, kailan ko lang nakita eh. Merong mga young people na nagpo-post na, may mga young people na nagpo-post na tinatawa, parang ina-idolize sila. Gumagawa sila ng may apps dito na gumagawa sila ng apps pumapasok sila, gumagamit sila ng apps, di ko alam kung application yun, ano man yun sa Facebook, na sila'y tinatawagan o parang ina-admire sila ng mga sikat na artista. Akalain nyo, again, inuulit ko, young people, kaya ko yan sinasabi sa inyo, this might, ito maaaring sabihin nyo, young people, ano naman sir ano naman yan hindi naman yan, kumbaga, biro-biro lang naman yan. Yeah, naunawaan ko naman po yun. Naririnig nyo po dito, walang masamang magbiro. Naririnig nyo sinasabi ng pastor natin, pagbiruan tayo. Pero mga kapatid, yung Facebook or yung social media is not meant to be played with some kind of joke na sasabihin mo na yung katulad ng makikita nyo ngayon sa Facebook. Bakit? Because ang mga tao, ang recipient ng ipinapakita natin sa social media ay hindi natin alam kung parehas ang tanggap ng biro natin. That's the main point eh. You see? Iba-ibang tao na yan. Kasi naalala ko yung sa Curve Show ay may mga pumapasok na noong naka-public pa kami, may mga pumapasok na akala nila yung iba hindi nakakaalam kung ano yung stand natin pagdating sa biruan at kahit matatagal ng miyembro ay hindi, ibig sabihin hindi nila maintindihan yung ganung bagay, kaya kami nag-private na hindi ibig sabihin na kami nag-private ay ibig sabihin ay may dalawa kang personalidad. No? Hindi po yun ang punto doon. Now, kaya nga po lalabas tayo ulit sa public. Hindi ko ba sinabi yun? Kaya nga mangyayari yun later on. It's because we did goal na lang na matulungan sila na makakyat sa maturity natin. Now, kaya ko po sinasabi yan mga kapatid. It's because of the reason. Iba po yun eh. I mean, iba yung magpakilala ka na sa mundo. Ang makikilala sa'yo ay ito yan sila eh. You see? Ito yan siya eh. Ito yung mahilig yan sa artista. Kaya, kakaganon, babagsak na. Kukulay na yung buhok. Yung mga lalaki ngayon, kitang-kita ko sa social media, halos lahat usong-uso yung lalaki, naka-blondie, parang may ash gray ang kulay ng buhok. You see? Yung mga ganun ba? I don't know kung paano yung ginugusto yan. Pero again, if you are young people, I'm telling you this because do not just be a do not just live a life na hanggang profession ka lang. Nakilala mo ang Diyos, but in your works you deny Him. Hindi ka pwedeng manatili lang dyan at may chance ka na umalis dyan. Tinan nyo po papaano ka maaalis dyan? If you are already in that kind of condition at naging biktima ka na, tanggapin mo na kung naging biktima ka ng dyablo sa bagay na yan, tanggapin mo na kung ikaw ay
kung ikaw ay napahamak sa bagay na yan at talagang nalinlang ka ng diablo, wala mong masama na tanggapin yan because maaayos ka pagka tinanggap mo yan. Alright? Now, the point here is, paano ka aalis? Ito po yan sa chapter 2 ng book of Titus. Sabi po dito kay Titus ni Apostle Paul, "But speak thou the things which become sound doctrine." What you need is sound doctrine. Alright? Pag sinabi natin sound doctrine, matinong doktrina, matinong kaisipan. Alright? Pag sinasabi natin na sound mind, pag sinabi natin sound mind, alright? Ibig sabihin niya may matino kang kaisipan. Sober mind. Now, sabi ng Biblia, "But speak thou the things which become sound doctrine." Kung itutuloy niyo po yung magbabasa niyan. So, verse 2, "That the aged men be sober." Punta sa verse 3, "That the aged men and women likewise," na maging sober din. Alright? Again, the word sober, gusto ko pong linawin sa bawat isa sa atin dito. Ang ibig mo sabihin ng sober is to have a sound mind. Okay? To be in the right mind. Nasa tamang kaisipan. Okay? Yan po ibig sabihin ng sober. Tandaan nyo po sa verse 1, binanggit yung sound doctrine. Para saan ang sound doctrine? For us to have a sober mind. Right mind. Tamang kaisipan. Tinan niyo po yung sound doctrine. Sino ang subject ng sound doctrine? First, aged men. Mga nakakatanda. Hindi ibig sabihin aged. Yung talagang, hindi lang pinupunto dito yung mga senior citizen, ha? Ibig sabihin, you're already in the age. Alam naman natin yan, that the aged men be sober. May sinabi pa ba dyan? Grave, temperate, pero kitang-kita niyo yung una, yung word is sober. Verse 3, the aged women likewise. Likewise, maging sober din, that they be in behavior. So, maliwanag din yun. Sinabi ko sa'yo, for them to be in behavior as become it holiness, not full accusers, not given to too much wine, teachers of good things. All they need is to be sober sa aged women. Para sa aged men, ang aged men naman ay maging grave, temperate, sound in faith, in charity and patience. First thing that they have to do, they have to be sober. Verse number 4. That they may teach the young women to be sober. Verse number 4. Okay? Verse number 5. Drop down to verse number 6. Young men likewise exhort to be what? Kung minubuksan yung Bible nyo, makikita nyo nakasulat dyan, sober-minded. You see, the main point here is, young people, napakalaking issue sa Diyos ang magkaroon tayo ng maayos na kaisipan. Maayos at tamang kaisipan. Because what will help us live properly in this world as a Christian, young people, what will help you is to live with a sound mind. Only a sober mind will help you live properly as a Christian young people. Because kung may tama kang kaisipan, yan ang palaging magre-remind sa'yo, Ops, Brother Ponjing, kasi siya lang young people dito eh. Okay? Brother Ponjing, o kung sino ko man niya yun, okay? I-remind mo palagi ang sarili mo ngayon. Mapakristyanong kabataang babae ka o lalaki, yung kaisipan mo lagi ang magre-remind sa'yo, oy, etong gagawin ko na ito. Hindi ito magre-represent sa akin na ako'y anak ng Diyos. Hindi ako, itong gagawin ko pagpo-post na to sa social media, ang magsasabi sa iyo, ay, hindi ako makikilala dito bilang isang Kristiyano. Alright? If you're a proud member, sabi nga if you're a proud member of Christian Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Hill, check mo. Check mo sarili mo sa social media, young people. Will I represent our church properly? You see? If you have a sober mind, you will always consider those things. I-check mo paano mo nire-represent ang Diyos. I-check mo kung paano mo i-represent si Kristo. I-check mo kung paano mo nire-represent ang simbahan ng Panginoon Jesucristo. I-check mo kung paano mo nire-represent ang magulang mo o ang pamilya mo. You see? If you have a sober mind, that will help you, young people. That will help you live properly as a Christian young people. And para magkaroon ka ng sober mind,
ang kailangan mo ay sound doctrine. Now, hindi lang sinasabi young people, pag sinabing sound doctrine, hindi lang ibig sabihin ng sound doctrine, young people, is, pag sinabing sound doctrine, hindi lang ibig sabihin yan yung mga doctrines sa pinag-aaralan natin. Doctrines, pag sinabi natin doctrines are set of truth. Okay? It is the set of truth. And doctrine is the foundation ng mga naririnig nating preaching about Christian living. You see, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, young people. Hindi kami pwedeng, kami sa mga preachers, sa mga teachers, hindi kami makakapagturo at makakapag-preach ng Christian living kung walang doctrine. You see? Kaya nga hindi pwede rin na mamuhay kayo apart from the doctrines, young people. That's why you have to take the opportunity and the privilege or the chance na binibigay sa inyo ng Panginoon para mapag-aralan nyo ang doctrines. You see? Kaya nga, if you're young people and you're enrolled in the Philippine School of Scriptures, na highlight natin dyan in detail ang mga doctrines na kailangan nyong pag-aralan, yung kailangan ninyong matutunan. Again, uulit ko, yung kailangan ninyo, young people. Ito, tandaan nyo, young people. Hindi kayo pwedeng magsawa, huwag kayong gumawa ng rason na minsan may mga matatanda nagkarason ay parang paulit-ulit na lang. Hindi. The reason kung bakit inire-review ng re-review kasi alam ng pastor natin na sa mga ganitong panahon, ito yung kailangan nating pag-aralan. Dito tayo kailangan mag-indwell. Pag lumabas tayo doon at nagpilit tayong kumalas doon, young people, kapahamakan ang mangyayari sa atin. Alright? Now, kaya ko sinasabi sa inyo, young people, it's because, again, I love you, young people. Gusto ko magsama-sama tayo ng masaya, kaya nga may programa tayo sa, magkakaroon tayo ng programa every Thursday sa Team Focus. You see, yung para sa teenagers, ongoing na ngayon sa Team Prep every Friday. You see? At kaya ko po yan sinasabi sa inyo, young people. It's because mahal kayo ng Diyos. Therefore, we also have, ako mismo, bilang naatasan to be the head of the young people sa Focus. Now, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po ako nilagay ng Panginoon dito to put you down. I'm here to help you and to bring you up na matuloy kayong maging malapit sa Panginoon. Masayang maglingkod sa Panginoon bilang isang young people kung alam mo na yung ginagawa mo ay aprobado sa Diyos. At hindi lang yon, hindi ka hanggang profession lang na kilala mo ang Diyos. Yung works mo, yung ginagawa mo ay makakapagpatunay na ikaw ay talagang anak ng Diyos. You see, ako'y natutuwa sa area po namin, may young people, in fact, full-time naman, ako'y natutuwa dahil sa area namin ay nagpo-post siya online, online, nag-aaral siya, online classes sila, pero nakapag-post siya ng picture niya na meron siyang nasharean. Yung nasharean niya online, nakaklase niya, nasharean niya. Pinost niya, nasharean niya. You see that? Yun ang makakapagpakilala sa inyo na kayo'y isang Kristiyanong kabataan. You see? Pero kung ipopost nyo publicly dyan, ay mas madalas mo pang ipost publicly kung saan ka gumagala at kung sino yung mga kasama mo ay kung hindi may kulay ang buhok, ay kung ano-ano ang pinagpo-post sa Facebook. You see? At walang kinalaman sa kanyang paglago bilang isang Kristiyano. Alright? Now, listen to this. Tandaan nyo, tandaan nyo. You see? Tandaan nyo po. Hanggang professional lang kayo yan. Gusto nyo ba hanggang pakilala lang kayo? Gusto nyo bang masabihin ng tao, kilala ko yan, hanggang pakilala lang naman yan eh. Wala naman yan sa gawa. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor, tinatandaan ko palagi yung sinabi ni Pastor. Sa lahat ng aspeto, ginagamit ko po yun. Respect the work, not the title. You see? Now, bilang isang Kristiyano, yung pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang basta-basta titulo. Ang pagiging Kristiyano ay trabaho. Because if you decided to be the follower of Christ, remember, young people, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo kila Peter, follow me and I will make you what? Fishers of men. Tinawag sila para maging fishers of men. Kailan? Habang sila ay nagpre-prepare para mangisda. Habang ginagawa nila yung trabaho nila bilang mangingisda. You see? So, trabaho,
tinawag sila ng Diyos, habang nagtatrabaho sila sa mundo, tinawag sila ng Diyos para magtrabaho sa Kanya. Trabaho pa rin. Follow me and I will make you fishers of men. Therefore, tumatawag ang Diyos, young people, na mga tagasunod niya para magtrabaho, hindi para gumawa ng Facebook status. Hindi para ipagmalaki sa Facebook na, I'm a Christian. I'm a Christian. Magpo-post ka pa doon ng verse na magagawin pa minsan ng mga Kristiyano ay magpo-post ng verse sa profile pic nila. Pero kapag outside naman noon ay makikita mo na wala sa standard ang pamumuhay. You see? Now, kaya ko po sinasabi yan, again, hindi natin sila judge. We're just using them to illustrate. Ini-illustrate lang po natin kung paano, ang pinaka-point po kasi ng pastor natin, ma-expose po natin kung paano sinisira ni Satan ang buhay ng maraming kabataan. Kaya ko po yan sinasabi sa inyo, it's because of the reason, young people, it's because of the reason na pagka hindi po kayo na patuloy na papaalalahanan dito, dumarating ang panahon, dumarating ang pagkakataon na nakakalimot kayo, young people, and like yan, sabi ko nga, nalulungkot ako sa mga nakikita ko. Actually, may mga, ang ginagawa ko po sa ganyan, lalo na yung mga alam kong dating malapit sa akin, nagko-comment talaga ako sa comment section. Sinasabi ko, do you have a problem? Let's talk, brother. Sinasabi ko talaga yan. Sinasabi ko talaga yan sa comment section, and I want those na nagla-like sa comment section at nag-a-approve na sinasabi nila, I want them to see na may isang nag-comment na nagdi-disapprove ng ginawa niya because that is not him. That is not her. That is not you. Kristiyano ka eh. Hindi ikaw yan. Alright? Kaya ko yan sinasabi po sa inyo ngayon because I'm here, young people. I'm here not to discriminate you, not to hate you, not to put you down. I'm here to help you. Again, sabi ko nga kahapon, nagbibiro po ako, patapos na po ako, nagbibiro ako kila Ma'am Ara. Ngayon, yung mga ayaw maging friend ko sa PSS kagabi, napuwersa silang i-add ako as friend sa Facebook. Kasi, hindi sila makaka-join doon sa group ng Chapel Hour kung saan nagla-live ang PSS every Chapel Hour, naka-private yon at naka-hidden yon. Hindi sila makakapasok doon kung hindi sila makakapasok doon hanggat walang approval ko. Dahil ako ang admin at may mga kasama rin akong admin. Hanggat hindi namin sila nagiging friend, hindi sila madadagdag doon. You see? Yun ang problema ngayon. Kaya yung mga nagpo-promote ngayon, yung mga pumasok sa Bible School, pwersado kayo ngayon. Iba sa inyo young people. You see, maliban na sa gumawa pa kayo ng dami account nyo. Well, nasa sa inyo yan. Hindi ko naman trabaho yan. Pero sabi ko nga sa inyo, mostly kasi, sa totoo lang, sabi nga sa akin ni Ma'am Ara, isang leader natin sa young people, naku, sabi niya, isang young people, naku, may add kong friend si Sir Jao. Takot ba? Hindi ko alam ba't kayo natatakot na makita ko yung post nyo eh. Bagay, kung meron man dapat na may correct sa inyo, young people, you welcome it. You welcome it. Again, ako nga, nandito na po ako sa estado na ito eh. I'm still always praying sa Diyos na bigyan ako ng tamang attitude na pagka ako ay kinorek sa dapat at may dapat ako matutunan, I have to accept it. Bigyan ako tamang ugali ng Panginoon na tanggapin yun. Because we always, as a Christian, the good thing sa buhay natin, young people, bilang isang Kristiyano, we always have a lot of room to grow. You see? Kasi hindi tumitigil yung maturity natin. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, may chance tayo mag-mature spiritually. Physically, may hangganan na maturity natin. Pero spiritually, walang hangganan. Kaya nga, young people, again, sinasabi ko to sa inyo, do not just live a life na hanggang profession ka lang, nakilala mo ang Diyos o may alam ka sa Diyos, but in your works, abominable ka, disobedient ka sa Diyos, abominable ka sa Diyos, and in every good work, ikaw ay reprobate, you're cast away, malayo ka. You see, hindi ka nalalapit sa mga magandang bagay. You see, huwag kayo manatili sa ganyang kalagayan. Pray to God, ask God's help, and ask for God's help, and ask a prayer from your spiritual leaders. Mapa-father, mother mo yan, mapa-parents mo yan, mapa-leader mo yan sa young people, mapa-area leader mo yan, o sino man nakaka-advise sa iyo spiritually, nag-a-advise sa inyo properly dito sa simbahan, you ask a help from them.
na ikaw ay patuloy na lumago. Again, palagi kong sasabihin ito sa inyo. Bago ako magtapos ang programa ko sa Young People, palagi kong sasabihin ito. Hindi ka laruan, tao ka. Hindi ka pinaglalaruan ng Diyos, minahal ka. Kaya huwag mong paglaruan ang sarili mo. Huwag kang pumayag na lokohin ka ng dyablo. Alright? Again, young people, yan yung sinasabi ko sa inyo. The reason why, and sinabi ko sa inyo kanina that this is special for me because special kayo sa akin, young people. Ayaw ko na ganun kayo lokohin ng dyablo. Marami. Nakakalungkot. Sabi ko nga sa inyo, kayo sana maaaring pwedeng maging pag-asa ng pamilya ninyo para yung pamilya nyo malapit sa Diyos. And yet, makikita ka sa social media na ganun ka. How can you be a hope for your family? Marami kayong pwedeng paggamitan ng Diyos, young people, in a mighty way, in a big way. Marami kayong pwedeng paggamitan sa inyo ng Diyos na talagang makapagbigay ka ng impact sa society at sa public without doing that sa social media. Again, all you need is to live with a sober mind. And for you to live a sober mind, young people, kita nyo naman, isa-isa ko, mapamatandang lalaki, babae, kabataang babae at kabataang lalaki. Nais ko sabihin sa inyo, sober mind is very important. And for you to have a sober mind, you welcome and you always be prepared to accept the sound doctrine. Alright? Kaya every programs, again po, sasabihin ko na naman sa inyo, lahat ng programa ng simbahan natin, you should make it sure that you are always there and you're always active. Ano sabihin nyo, kasi sir, may problema ako sa ganito, sa load, ganito, ganyan. Panalangin ka sa Diyos. Kung alam ng Diyos na yan ay gagamitin mo para sa kalulugod niya, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yan. At para sa ikaayos ng buhay mo, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi yan sa ipagdadamot ng Diyos. All you need to do is ask. All you need to do is ask. Ibibigay ng Diyos kung alam ng Diyos na nakakaayos ang buhay natin yan at kailangan natin yan. At ako'y naniniwala, spiritual guidance is one of the essentials sa buhay ninyo, young people. At kailangan nyo yan. Kaya nga, ang binibigay ng Diyos, tandaan nyo yung kailangan natin. Hindi yung gusto natin. Alright? Pero kung kailangan alam ng Diyos na ang hinihingi mo sa Kanya ay yung kailangan mo spiritual, ibibigay niya yan sa iyo. Alright? Kaya huwag kang maghinder na, huwag mo pagilan ang sarili na manghingi sa Diyos. Alright? So again, young people, that is what I have for you during this time of your lunch. And alam ko mamaya, ibabalik na kayo, ilang minuto na lang, babalik kayo sa inyong eskwelahan ulit. I don't know kung paano scheme ng break time ngayon sa online classes. Maaari, sabi ko nga, baka mamaya, iba kumakain na Sa PSS, sa klase namin, pinagbawal namin naka-off yung video Okay, so, well, anyways, again, I hope I've been a blessing to you, young people. Again, young people, I love you. I'm always here to help you. Alright? So, yan po at yan po ang aking pong inihain sa inyo sa tanghaling po ito. And again, ay tatapusin natin ang programa na ito na tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga frontliners po natin. Nagbibigay tayo ng pugay sa mga frontliners po natin. Hindi natin sila kakalimutan. They're always there na para sa ating bansa. Again, yung mga naglilingkod na ito sa bansa natin para lang mapanatili tayong ligtas, huwag natin silang awayin. Alright? Tulungan natin sila. At bigyan din natin sila ng pangunawa kung minsan ay nabuburyo na rin sila. Kasi iba dyan, talagang they are also sacrificing time to be away from their families. Hindi rin po biro yun. Kaya kung wala silang programa na meron tayo, so talagang turete ang utak nila. Kaya nga po tayo na may ganitong programa, let's be a blessing to them. Alright? So here's our salute for our frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes
whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmfully lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Alright, wag po natin kalimutan mamayang hapon ang ating pong pananambahan. We still have our service, our midweek service, and I believe that that will be a great blessing for us. At patuloy po tayo maging excited sa pananambahan po natin so that we will continually grow as a Christian and as a sons of God. Alright? Ako po ay naniniwala, pinagpala po tayo sa ating pong programa mula po sa impormasyong pangkalusugan hanggang sa ating pong The Baptist Lunch. God bless us all and have a blessed afternoon. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank